Sabi ni King Solomon, "As a man thinketh, so is he." Kung ano raw ang iniisip ng isang tao sa kanyang puso, ay gayon siya. Ganyan din ang sinabi ni Mahatma Gandhi, "A man is but a product of his thoughts. What he thinks, he becomes." At may isa pa, sabi ni René Descartes, isang philosopher, "I think, therefore I am." We are what we think. Kung susuriin natin ang ating pag-iisip sa oras na ito, ano kaya ang ating makikita? Mabubuting bagay kaya o mga bagay na hindi kalugod-lugod? Paano natin mapapanatili ang malinis, dalisay at tapat na pag-iisip? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Good morning everyone. Isang maligayang umaga sa ating lahat. Isang masiglang araw, isang masayang araw at isang maliwanag na umaga ang aking ipinaabot sa bawat sa atin ngayon. Kumusta na po kayo? Saan mo kayo naroroon? Samahan po ninyo ako dito sa ating programang Simula, Usapang Senior. Ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan, senior citizen, at sasamahan ko kayo sa loob ng isang oras at magtatalakayan tayo ng mga bagay na magpapalusog na ating katawan, ng ating isip, magpapaganda na ating anong ibig sabihin, maganda na ating mga pananaw at higit sa lahat, paano humaba ang buhay. Sino po ba ang ayaw humaba ang buhay? Lahat po tayo ay as much possible habang nabubuhay tayo, di ba? Ay dapat masaya tayo, malusog at higit sa lahat kapaki-pakinabang. Kaya lagi ko sinasabi, age is not a number. It is an attitude. Ayan po, nasa isip lang po yan. Kaya pag sinabi niyong kayo ay matanda na, mahina na, magiging ganun ho ang inyong mararamdaman at mararanasan. Kaya yung ating topic ay, "As a man thinketh, so is he." Galing po yan sa pinakamatalinong taong nabuhay. Yan, si King Solomon. Kung ano raw ang ating iniisip sa ating puso, magiging ganun tayo. At sabi rin ni Mahatma Gandhi, ay tayo raw ay produkto ng ating pag-iisip. Kaya kung ano ang ating iniisip, magiging ganun daw tayo, sabi ni Mahatma Gandhi. Kaya we are what we think. Kaya ngayong araw na ito, welcome kayo sa Simula, Usapang Senior. At nais kong batiin kayo kung saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Mag-stay lang po tayo sa ating program. At nais kong patuloy na batiin ang ating mga taga-subaybay. Bigyan ko sila nais kong bigyan ng mga panahon kayo sapagkat kung magkaminsan ay hindi ko na kayo nababati at alam namin na dahilan sa inyo, narito ang inyong programa, ang Simula, Usapang Senior, ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA.
welcome mga kaibigan, mga kapatid. And also sa ating mga kaibigan sa Naperville Remnant Film Church. Diyan yan sa Chicago, Illinois, USA. At dito, nais kong banggitin, okay? Ang Senior Citizens Association ng Philippine International Church. Diyan po sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po sa ating program ngayong umaga. At nandiyan yung mga Cherobics team natin from Morning View Subdivision. Dito po sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Welcome everyone. At of course, hindi ko nalilimutan ang ating mga dati na mga ka-text at saka mga kakwentuhan natin at saka lagi nating napag-uusapan, no? Yung mga bagay-bagay na tungkol sa ating sa ating mga pagtanda. Kaya gusto kong batiin si Leoby Cabañez, Revi Iborra, at gayon din si Letty Sampang. At meron din tayong kaibigan na nasa Ohio, USA. Welcome po ngayon, Zenny Moser. Welcome po sa ating program. And also, we have, I have a friend there, Rose Arrogante from Canada. And of course, yung ating mga nagpapatuloy na nakikipag-connect sa atin. Si Luz Pusing, welcome. Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, welcome sa program. Mary Grace Acosta Ulpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, I like your name. That is God's grace, no? Gracia Dei. Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, okay? At si Darlene Ojero from Tangalan, Aklan. At gayon din si Ma'am Inday Oñate dito sa Senior Citizens Association ng Puting Kahoy. At pati yung iba na hindi ko pa mababati, siguro sa ibang panahon ay babatiin ko kayo. Kaya ang ating pong araw na ito ay nakalaan para po sa ating mga pagninilay-nilayin natin ating pag-iisip, okay, ang ating ang tawag natin yan, thinking, ang mind, at lahat ng mga bagay na kung paano natin mapapalakas, no? At sa ating senior health, pag-usapan po natin yung tungkol sa how to keep our brain healthy. Ayan, healthy all the time para maiwasan ng mga tinatawag natin diyang karamdaman, no? Like dementia, Alzheimer, at iba pang mga neurological diseases, no? Na naapektuhan ang ating pag-iisip at ang ating mga reasoning, ang ating memory. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, wag po kayong aalis. Magbabalik po agad ang Simula Usapang Senior. Muli pong nagbabalik ang programang Simula Usapang Senior dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. At narito po, nais kong ibahagi itong aking hawak na citation na ipinagkaloob sa akin ng National Museum of the Philippines. And I would like to thank you, all the management and staff of National Museum, for inviting me and being part of your training para po sa ating mga museum guides. At aking nabahagi ang aking topic na itatawag na holistic communication. Marami pong salamat at nais ko pong pasalamatan lalo higit si Honorable Director General Jeremy R. Barnes po. At salamat po. And also the staff, okay, like Bel Pabunan, Carol Magdaleno, Ina, Alvin, and Lisa, thank you for your very nice hospitality. Yan, very nice accommodation as well as your friendship. Thank you, thank you. So, marami pong salamat. At
Ngayon po ang ating topic ay nais kong dalhin tayo sa ah, kaisipan, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, okay, sa ating pag-iisip. Ang word na thinking or mind, no, ay binanggit sa banal na kasulatan na 83 times, no, 83 times. At ayun nga ay sabi rito sa Colossians 3:2, kung babasahin natin yan, ano ang pinapayo sa atin? Sa Colossians 3 verse 2, taga-Colosas, Kapitulo 3, 2. Sabi rito sa Tagalog, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kung ating susuriin ngayon ang ating kaisipan, ano sa palagay niyo ang makikita natin? Mabubuting bagay ba ang nasa ating isip o yung mga bagay na hindi mabubuti, yung mga hindi kalugod-lugod, no? At ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi na ituon ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw? Bakit? Okay. At ayan po, sa 2 Corinthians, so ikalawang taga-Korinto, sa Kapitulo 4, versikulo 18. 2 Corinthians 4:18. Sabi po rito sa Tagalog, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. At ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Di ba? Napakahalaga nun na tama nga naman na kung magkaminsan nakafocus tayo sa mga bagay na nakikita natin, pati nga yung mga tao, no? Natin na kapwa-tao. May mga tao na pinipili pa nga natin na ayaw natin. Kumbaga sa nagiging favorite natin to, yung iba ayaw natin, no? Hindi po ganon kasi sabi nga ng Panginoon, kung yan ngang nakikita mong kapwa mo, hindi mo mamahal, hindi mo maibig, lalo pa ako na hindi mo nakikita. Kasi po mas mahalaga yung mga bagay na hindi nakikita. Ayan po ay walang hanggan. At ayun po ang dapat na nakatuon, o ayun ang dapat na laman ng ating kaisipan. Ngayon po, merong mahalagang rito na dapat natin maunawaan tungkol sa mind at saka heart. Kasi po, ang banal na kasulatan ay pag pinag-usapan po ang pag-iisip, no, ay kasama po doon yung puso. Kaya hindi po sila naghihiwalay. Ayan po ang ating pagtutunan. Kasi bakit puso naman yun di ba? Kung magkaminsan, iba naman yun, iba naman ang iniisip ko, iba rin yung nasa puso ko. Hindi po ang tutupo niyan, hindi po natin pwede ipaghiwalay. May pagkakaiba ba ang puso at isip? Okay. May nagsabi, believing in the heart is the same as believing in the mind. Bakit? Okay? Kasi kung magkaminsan, ilagay natin sa ating pag-ibig sa ating Diyos, no? That we must love with our entire being. Hindi pwedeng mahalin lang natin ang Diyos sa ibang bahagi ng ating katawan. Ibig sabihin, ibibigay lang ba natin ang ating pagmamahal sa Diyos dito lang sa mata natin o sa bibig lang? Paano naman yung ibang bahagi, yung lalo tigit ang ating puso? Kaya sinasabi sa banal na kasulatan, what is the greatest commandment? Matthew 22:37. Ang sabi diyan, mahalin na, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Okay? So lahat, sabi ganon. And that is the greatest commandment. Okay? Ibig sabihin,
laging magkasama yan. Kasi, ano ba ang heart? Heart, soul, and mind can be unique, but they also be used interchangeably. Ibig sabihin, pwede yan pagpalit-palitan. Pero ang totoo niyan, hindi, pag sa banal na kasulatan, hindi hiwalay ang isip sa puso. Dahil ang heart is the inward self where feelings, emotions, and thinking occur. Ayan. Dahil sa puso, doon ang pakiramdam, ang emosyon, at ang pag-iisip. At ang sinasabi namang mind, ayun naman yung inward part where thinking occurs. So hindi pwedeng magkahiwalay ang puso at saka isip. 'Di ba? Pagka tayo'y halimbawa sa larangan ng pag-ibig, sabi ganon, huwag mong paiiralin yung puso mo. Dapat pati isip. Kasi kapag puro emosyon, hindi mo nakikita ang katotohanan at you have the tendency na pwede kang ma-abuse, no? Dahil sa sobrang pagmamahal mo, hindi mo nakikita na inaapi ka na pala niya, inaabuso ka na pala niya, dahil mahal na mahal mo siya. Hindi po dapat gagamitin rin ninyo ang isip. Kaya magkasama po lagi yun. At hindi rin pwede sa pag-ibig, puro isip, di po ba? Na puro naman intellectual, wala ka naman feelings, no? Na puro lang katwiran, puro lang magagandang, puro, ang tinatawag natin dyan puro teorya, no? Puro magagandang kaisipan, pero hindi naman pwedeng magawa o hindi ma-apply. Kaya po napakahalaga yan. Kaya sa ating buhay, mga spiritual na pamumuhay, lalo na yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, lagi pong magkasama ang puso at saka isip. No? Love God with all your heart. Ayun po yung greatest commandment. With all your soul, with all your strength, with all your mind. That's the greatest commandment. Kaya napakahalaga po na nakatuon lagi ang ating isip daw saan? Sa langit, no? Sa mga bagay na nasa langit. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na sa langit, okay? Sa ngayon, pananampalataya lang. Naniniwala tayo na ang langit ay kaligtasan, no? Pero naniniwala tayo dahil at ayun yung dapat nating ituon doon at huwag dito sa sanlibutan na lahat ng bagay dito nawawala, nasisira, at naglalaho. No? Kaya, ayun ang payo sa atin. Ngayon, pag-uusapan natin, okay, yung ibang bagay, ito naman yung mga practical na bagay na dapat nating gawin para mapanatili natin ang pagiging malinis, no, tapat, at dalisay ang pag-iisip. Pag-uusapan po natin yan sa aking pagbabalik. Diyan lang po kayo at magbabalik ang simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay dito sa programang Simula, Usapang Senior. At ako po si Doc Rome Barrios at ating pinag-uusapan yung sinasabi ni King Solomon, as a man thinketh in his heart, so is he. Ang ating pong iniisip sa ating puso, ayun tayo raw, ganun tayo. At ngayon po, pag-usapan natin itong sinasabi sa Philippians 4:8. Kasi raw po, ang ating kaisipan, ito ay nabanggit ko na sa ating past episodes, ang ating kaisipan daw ay para yung bodega or bahay na nag-accumulate lagi ng mga iba't ibang mga bagay, maraming bagay, no? Lalo na yung mga lumang bagay na napupuno na, parang bodega na nga na minsan hindi na, pati nga yung mga hindi na dapat nandun pa rin, hindi na ginagamit, nandun pa rin, naka-stock, kaya tayo wala na space, no? Now, kaya dapat mag-let go daw tayo, linisin daw natin yan. At sinasabi sa Philippians 4:8, ano yung mga bagay dapat na nasa laman ng ating mga isip at puso? Sabi sa Philippians 4:8, okay, basahin natin, taga Pilipos 4:8.
Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, okay? Anumang bagay ang malinis, anong bagay ang kapuri-puri. Kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang, okay, dapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Diba? Ano raw? Ayun pala yung mga dapat na laman ng ating mga kaisipan. Ano yun? Yung mga totoo, kagalang-galang, malinis, matuwid, kapuri-puri. Ano sa palagay nyo? Ayun po ba ang laman ng inyong kaisipan ngayon? Kasi masyado tayong kung magkaminsan ay dahilan sa ating of course bilang mga ang tinatawag natin tao na merong carnal mind, mahilig tayo sa mga physical na mga bagay, material na mga bagay. At kung magkaminsan, mas pinahahalagahan natin yung nakikita lang natin at saka yung nakikita na alam natin na mabuti at mamahalin, di po ba? Pero ang pinakamahalaga pala, yung mga bagay, pati nga sa communication, yung mga bagay na hindi natin naririnig at hindi natin laging napapansin. Okay? Kumbaga sa halimbawa may isang tao na kausap mo, kung magkaminsan, ang dapat mong pakinggan sa kanya, yung salita na salita, dapat mong pakinggan kung ano yung hindi niya sinasabi. Naalala ko yung kwento na yan ng isang na kaibigan ko na doktor, psychiatrist, sabi niya ganun. Alam niyo yung mga mag-asawa, may mga away yan, no? At saka ito ang sinasabi niya kasi ito yung very rampant kasi yung divorce na cases lalo na sa United States. Usually nagko-complain lagi diyan yung wife, no, sa husband. Madalas, no? Ang complain, halimbawa, pero hindi ko naman sinasabi mas madalas mag-complain ang wives. Pero kahit sino naman pwedeng mag-complain. Pero yung pagka nag-complain daw isang wife tungkol sa asawa, ang mister ko, ganito, wala nang time sa amin. Gabi na ako umuwi, tapos lasing siya lagi, tapos laging pagod, walang time sa pamilya. Puro lahat ng hindi mabubuting ginagawa na Mr. sinasabi. Kaya sabi niya ganun, ang pinakikinggan ko kung ano yung hindi niya sinasabi. At alam niyo kung anong hindi niya sinasabi, yun yung kanya namang kapintasan, hindi niya sinasabi o yung kanyang pagkukulang. Laging tinuturo niya yung Mr. Hindi alam natin, no, na alam din natin na kung magkaminsan yung mga nakikita natin, ano na lang yun reaction din yun dahil naging rin tayo, naging bahagi din tayo kung bakit nagkaganon yung tao, hindi po ba? Kaya po, mahalaga po yung ating pag-iisip ko, ano yung laman ng isip at napaka-halaga yan dahil sa isip pa lang, di ba? When it comes to spiritual life, sabi nila, sa isip pa lang daw nagkakasala na tayo kahit hindi pa natin ginagawa. Kaya dito po, napakahalaga ang Diyos, no? Ang tao tumitingin sa panlabas. Pero ang Panginoon tumitingin sa puso at saka sa isip. So sana po ay may natutunan tayo na ang ating mga ginagawa ay yan po ay laman ng ating pag-iisip. Kaya tinuturuan tayo na dapat ay matransform yung ating isip, no? Sapagkat sabi nga, lahat ng ating ginagawa ay iyon ang laman ng ating isip. At higit sa lahat, na pag-aralan natin, no? Ito po ay ayon sa pag-aaral ng mga crimes, no? Sa mga kriminal pala. Alam nyo pala, yung mga kriminal pala, bago nila ginawa yung mga crimes nila,
matagal na nilang nilagay pala sa isip yan. Kaya delikado po pala yung ah, kung anong inuukupahan ng isip natin, kung ano yung laging laman ng isip natin. There will come a time na na time na mailalabas natin yung sa pamagitan ng ating sasabihin. 'Di ba minsan may kinikim-kim ka, hindi mo masabi-sabi pa, napipigilan mo sarili mo. Pero may time na magkakaroon ng isang pagkakataon, masasabi mo bigla. At gayon din pala yung mga krimen. Bago pala yan na ginawa, halimbawa, isang magnanakaw, syempre bago siya magnakaw, iisipin muna niya, sino ba nanakawin ko? Saan ba ako? Anong gagawin ko para makuha ko yung dapat ko makuha, no? So, ibig sabihin, lahat po ng nilalagay natin sa ating kaisipan, nai-store po yan. Kaya po, delikado kapag naglagay tayo ng mga negative things, no, sa ating kaisipan. Ayan po ang gagawin natin one time. May pagkakataon na gagawin natin. Darating ang panahon na magagawa mo yun. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Ano raw? Alisin na natin yung mga bagay na hindi kailangan na nasa isip natin. At ano yun yung sinasabi natin sa Philippians 4:8? Ano yung mga bagay na yun? Ano man ang totoo, ano man ang kagalang-galang, ano man ang matuwid, malinis, kapuri-puri, ayan. At ano man ang dapat papurihan, ano ang dapat na pasalamatan, ayun po yung laman lagi na isip natin. At alam po ninyo, kapag ayun po ang laman ng ating isip, ayun din ang laman ng ating puso, ayun po yung ating magiging buhay. Ayun po yung mangyayari sa ating buhay. At sinabi pa nga kanina sa ating teksto na ilagay daw natin, no, sabi ganon, ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na sa ibabaw. Dahil, yung mga nasa itaas, hindi natin nakikita. So, paano natin magagawa yon? Anyway, may mga practical na mga bagay, no, kung ating bibigyan ng pagkakataon na gawin. Katulad ng, sabi rito, meditating on scripture. Ibig sabihin, pagbabasa ng banal na kasulatan. Ano po ba ang inyong binabasa? Ano po ba ang inyong pinapanood? Okay? At also, we have consistent prayer. Ayan po. Kasi po, pagka nag-pray tayo, ang iniisip natin puro, pagpapasalamat, puro pagpapakumbaba, puro mabubuting bagay, puro kabutihan, di po ba? At saka yung pasasalamat, ayan. At ano pa ang dapat natin gawin? Bagay na pang itaas, sabi ganun, mga bagay na nasa itaas. Ano yon? Yung mga pagsamba sa ating Panginoon. Yan, worshiping God. At also, serving others. Yan, pagmamahal sa kapwa, pagsisilbi sa kapwa. At sabi sa isa sa list natin ay limiting world pleasures at bawasan daw yung mga makamundong mga gawain, yung mga masasayang bagay sa mundo, bawasan. At hindi naman natin sinasabi na huwag tayo magpakasaya, pero dapat may mga bagay lang tayo na karapat dapat na gawin at dapat ay ayun ang ating bigyan ng panahon. Ayun po. So, sana po ay may natutunan tayo. Sabi nga we are what we think. Kaya, simulan na po natin. Bakit hindi natin suriin ang ating pag-iisip? Ano po ba ang mga laman nito? Ito po ba ay nag-iisip ng tungkol sa mga material o mga bagay na nawawala? Hindi nyo ba naiisip ang mga bagay na pinangako na ating Panginoon? Lalo kita ang buhay na walang hanggan. At ang langit na bayan na kanyang inihanda sa atin sa kanyang ikalawang pagbabalik. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang Sibula, Usapang Senior.
are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay dito sa programang Simula tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At tayo ngayon ay nasa segment na ng Senior Wellness. Pinag-usapan natin kanina yung tungkol sa ating pag-iisip. Kaya po, physically, no, ang ating brain, o ating utak, ito po yung the most complex part of human body. And this 3-pound organ, sabi rito, 3 pound pala, no, ang bigat niya, is the seat of intelligence, interpreter of the senses, and initiator of body movement, and controller of behavior. Ano raw? Anong ginagawa niya? Nandun yung sentro ng karunungan at nagpapaliwanag, no? At nag-i-interpret na ating mga senses, no? Yung ating mga pandama. Tapos, at ito rin yung nagtuturo, ito yung nagsasabi ng ating paggalaw. Alam natin, kailangan galawin ko yung kamay ko, kailangan sipain ko ito, kailangan akong tumayo. Ayun din po, imagine, no? And controller of behavior, ang pinakamahalaga. Yung lahat ng emosyon, lahat ng ating pag-uugali, lahat ng ating ginagawa ay nakokontrol ng ating brain. So, lying in its bony shell, okay, ayan yung ating skull, and washed by protective fluid, the brain is the source of all qualities that define our humanity. Dahilan dyan sa ating isip, tayo nagiging isang kumpleto, maganda, mabuting tao, malusog na tao, na wasto ang kaisipan. Pag sinabi kasi yung wasto, normal ka, ibig sabihin, mabuti, maganda, complete ka. No? Pero pagka may diferensya sa isip, alam na natin ang ibig sabihin nun. Kaya sabi rito, it is the crown jewel. Ayan yung ating mahalagang bato ng ating buong pangangatawan. Kaya napakahalaga po para alagaan natin ang ating utak. Ayan. At alam natin na sabi sa pag-aaral ay researchers studying the brain and its early decline are finding that eating habits and lifestyle have a significant influence on brain function. Ayan. Pagkain at ang ating mga pamumuhay, lifestyle. Sabi sa isang pag-aaral sa Duke University's Health News, o nailathala, no? Sabi ng mga researchers, a vegetarian diet may help protect the brain. And their study suggests that vegetarians are at a lower risk of developing dementia than non-vegetarians, possibly due to their lower blood pressure and higher consumption of antioxidants. Kasi nga, pagka talaga tayo ay plant-based diet or vegetarian, naiiwasan po yung high blood pressure. Ibig sabihin, nagiging normal ang ating pagdaloy ng dugo hanggang sa utak natin. Kasi kailangan ng utak yung daloy ng dugo. Ngayon, kung irregular ang pagdaloy, magkakasakit po ang ating isip. Kaya pag tayo nag-high blood, low blood, or pag mahalaga yung dugo kasi yun yung talagang umiikot sa buo nating katawan, lalo na sa ating kaisipan. Kaya ano ang mga brain healthy diet? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Anyway, lagi natin ito pinag-uusapan, pero maganda na rin muli nating paalalahanan para po ma-reinforce yung ating pinag-uusapan tungkol sa thinking, no? Na kung ano ang laman ng isip natin, ayun din ang ating pagkatao. O ano man ang kinakain natin, ayun din yung magiging pagkain ng isip natin. Ano ba itong mga pagkain na ating isip? Sabi rito, eat less of the foods high in saturated fat. Meron ka agad ditong pagbabawal.
kumain daw, bawasan daw o alisin ang mga pagkain ng mga matataba, yung may cholesterol, yung saturated fats. Like, ano to? Meat, cheese, cream, butter, and foods made with added saturated fats. Yan. Nakita nyo, in-enumerate na, no? O una-una, karne. O tapos lahat na ng mga cheese, cream, lahat po yan kasi mga saturated, matataas ang cholesterol. Ang sabi, eat more of the protective foods like kale, spinach, broccoli, red bell peppers, onions, blueberries, strawberries, raspberries, red grapes, and cherries. Sabi, and brightly colored fruits and vegetables. Yan. Colorful. O, yan. And then, eat nuts, such as walnuts and almonds. Okay. So, yung, pag sinabi pong nuts, yung isa, 3 nuts. Ito po yung walnut at saka almonds. Ayan po yung example, mga 3 nuts. Meron po, wag po natin pag yung peanut naman, isa legumes. No? Ibig sabihin, buto yun na mga legumes yun. Kasama yun ng mga beans, ng mga pero 3 nuts, walnuts, at saka almonds. Ayan. Sabi rito. Kaya they contain healthy fats that are beneficial to the circulation. And vitamins may be helpful. Kaya kailangan natin ng maraming bitamina at pwede na rin yung mga supplements, no? Kung kailangan natin ng payo ng ating mga doktor na hindi natin nakukuha sa ating kinakain, pwede na rin po yung supplements. Pero as much possible, natural foods. Okay? So the Alzheimer's Association further points out that a brain-healthy diet is most effective when associated. O yan, bukod sa pagkain, dapat ay, may physical activity, exercise, move, stand, walk, run, jump, and of course, social interaction. So yan po, kung gusto natin lakas ang ating kaisipan at naalala ko ng bata ako pagka-examination week, sinasabi ng mother ko, kumain ka ng peanuts, mag-review ka. Peanuts. Ayun pala talaga na pang food brain talaga yun, brain food pala, I'm sorry. Brain food pala yun. At talagang bukod doon sa iba pang mga pagkain. Kaya tandaan natin para maiwasan natin yung pagbagsak na ating pag-decline ng ating memory, ng ating tawag dito yung reasoning o hindi ba ng ating decision making, planning processes. Kumain po tayo ng vegetarian diet, ang mahalaga sapagkat wala po yung mga harmful fats unlike in animal meats. Ayan po ay mabababa mga calories at higit sa lahat, antioxidants. Sana po muli kayo napalalahanan sa ating pagkain para po sa malusog na pag-iisip. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Welcome back po sa Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at tayo po ay nasa segment na ng Senior Wisdom. Ito po ay pampadagdag ng ating kaisipan. Meron daw may isang storya na meron siyang 3 kaibigan. Pero yung 2 kaibigan niya, favorite niya, ayaw niya yung pangatlo niyang kaibigan. Kaya nung time na kailangan niya ng witness sa korte. Dahilan sa paborito niya yung 2, ayun ang gusto niya mag-witness sana sa kanya. Sinabi niya doon sa una niyang kaibigan, samahan mo naman ako at kailangan mo ako ipagtanggol para mapakita mo kung ano nga talaga sino ako at ano ang aking pagkatao. Sabi nung kaibigan, sorry, wala akong time, ayaw ko madamay sa iyong kaso.
Okay, so hindi siya sinamahan. So may isa pa siyang favorite na kaibigan. Sige, pero pwede lang kitang samahan. Hanggang doon lang. Sasamahan kita sa korte, pero wag mo na akong ipag-witness kasi hindi ko, hindi ko kayang kumbaga sa talagang sa tingin ko hindi ko kayang maipagtanggol ka, sabing gano'n. Okay? So yung dalawang favorite na friends niya, tinanggihan siya. So wala siyang nagawa kundi napilitan siya doon sa pangatlo niyang kaibigan na Liz na paborito niya. At alam niyo ba, okay, sabi niya, akong bahala sa'yo. Pagtatanggol kita dahil kaibigan kita eh. At alam niyo ba, nung pagkatapos ng nanalo sa korte at talagang napatunayan ang kanyang pagiging innocent at siya ay napalaya ng pangatlo niyang kaibigan na hindi niya akalain na ayun pa ang tutulong sa kanya. At ang kwento pong ito ay Jewish story. Actually, ito po ang interpretation niyan. Actually, ang bawat isang tao, bawat isa sa atin, ay may 3 raw kaibigan. Ang unang kaibigan natin ay yung kayamanan. Di ba? Paborito natin yan. Kayamanan yan eh. Pera yan, di ba? Ay, talagang, pag may pera ka, talagang, mucho or anyway, lahat kaya mong bilhin, kaya mong gawin, kaya mo lahat. Dahil may power ka, yun nga the power of money, no? At ang pangalawa, ayun yung kaibigan niya na hindi sumama sa kanya. Hindi sa tinulungan. At talagang hindi mo madadala yun kahit saan. Yung kayamanan na yun, kahit na gaano pa karami, hanggang mamatay, hindi mo madadala. Ang ikalawa mo raw kaibigan ay yung mga, sabi rito, the second ay yung mga friends, no? The friend he loves most, sabi, na hindi puspos, no, yung pagtulong sa iyo. Ibig sabihin, hindi sincere. Yan. Kaibigan mo nga siya or paborito mo nga siya pero hindi naman niya na ibabalik yung iyong yung degree na yung pakikipagkaibigan sa kanya. Sabi rito sabi niya, it cannot go home. Sabi, the second friend is a circle, katulad ng mga relatives mo, na mamahal mo sa buhay, na mga malalapit sa iyo, o minsan mga kadugo mo, kapamilya mo, minsan, hanggang doon lang, sige, susuportahan lang kita, di ba ganun sila, sasamahan lang kita, hanggang dyan lang, ako nang bahala maghatid sa iyo, ako na kukuha na abogado mo, di ba mga ganun na mga pero hindi ka talaga nila mapapatunayan na ikaw ay isang mabuti o maililigtas na inosente ka nga. Ayun po, yung ikalawang kaibigan. Una, kayamanan. Hanggang kamatayan, hindi madadala. Pati yung mga tao na mahal mo sa buhay, kung minsan tinatawag diyan with conditional ang pagmamahal sa iyo. Pero alam niyo ba yung pangatlo na kaibigan niya tumulong sa kanya? Ayun po yung sabi rito sa ating maganda pagkasabi sa English, sabi rito. And his third friend, whom he neither likes nor esteem, is the only one who accompanies him to the judge and wins his case. And this friend is his list of good deeds done during life. So, yun ang kaibigan natin. Ang kaibigan natin na talagang matalik ay yung mga kabutihan natin na ginawa. Yung mga tamang ginawa natin, yung pagmamahal na ginawa natin. Ayun po yung talagang kapag papanalo sa atin sa kahit anong kaso. So nakita po ninyo ang kwento ng 3 mong kaibigan nating lahat.
Sana po pagyamanin po natin ang ating ikatlong kaibigan. At ayan po yung pagiging tapat, mabuti, dalisay. At ayan po katulad ng paglalagay natin. Ayan po mga bagay na dapat nilalagay natin sa ating kaisipan. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang simula usapang senior. Amen. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Papurihan po natin ating Panginoon at tayo'y dumako na sa ating panahon para tayo'y lumapit sa Kanya. Kaya inaanyayahan ko po kayo na sumandaling tumigil ano man ang ating ginagawa at ating lapitan ang ating Panginoon sa pamamagitan na isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa, ang may-ari ng lahat ng mga bagay, pati ang aming mga buhay. Maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin upang kami muling magkasama-sama sa programang Simula Usapang Senior upang lumapit sa inyong dakilang harapan na may pagpapakumbaba. Maraming salamat sa patuloy ninyong pag-ibig at mga pagpapala sa amin. At sa oras na ito, narito po ang aming mga kahilingan at kami po ay nananampalataya na bilang aming dakilang manggagamot, bibigyan po ninyo ng kalunasan ang kahilingan at panawagan ng aming mga kaibigan at mga kapatid. Nais ko, Panginoon, hilingin ang kagalingan ni Maricar Bartolome, ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla. Gayon din po si Lucy de Guzman, Nelson Ganyola, si Edwin Macapagal, Baby Sian Lamar, ang aming mga kaibigang si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Nais ko, Ama, na dalawin po ninyo sila. Bigyan sila ng pakiramdam na magkaroon ng mabuting pakiramdam at higit sa lahat, kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga kalagayan. Bigyan din po sila ng mga kapayapaan sa kanilang mga isip, sa mga puso, sa kanilang mga mahal sa buhay. Tanging-tangi na dalangin ko si Brother Benny Filomeno sa kanyang mga karamdaman. Nais ko, Ama, na patuloy niyo siyang pagalingin nang sa gayon ay patuloy siyang makapaglingkod sa inyo at patuloy siyang makapabahagi ng inyong balita ng kaligtasan, 10 ng kanyang tahanan at kanyang may bahay na si Neneng. Ikaw nawa, Panginoon, ang gumawa sa kanilang buhay at patuloy nilang maranasan ang inyong pakikisama at higit sa lahat, ang inyong kagalingan. Sa oras na ito, Ama, tulungan din namin kaibigang si Ver Arrogante sa kanyang mga pagsubok na mga nararanasan. Walang iba, Panginoon, na kaming dakilang sandata, kundi ang inyong pag-ibig at kayo lamang ang nakakaalam na mabuti sa amin. Pagpalain din si Magdalena Ferry sa kanyang crusade at evangelism. Ngayong panahon na ito, samahan siya at nawa patuloy siyang gamitin sa lalago at ikaliligtas na mga kaluluwa pa.
Gayon din si Bobot Delgado sa kanyang gawain ng crusade sa Antique. Ikaw, Panginoon, ang tanging pag-asa at ikaw lamang ang aming tanging sandigan. At wala kami magagawa sa aming sarili kung wala kayo. At gayon din, tanging dadalangin namin ang iglesia ng Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Ang iglesia pong ito ay nakakaranas ng mga pagsubok at nais namin, Ama, tulungan ang kapatiran na muling magkaisa, manumbalik sa kanilang pananampalataya at patuloy silang gamitin sa pagpapasulong na iyong gawain sa kanilang lugar. Marami pa po kami amang nais hilingin, subalit kayo rin ang nakakaalam at alam namin bago pa namin hilingin ito, ay alam na po ninyo mabuti para sa amin. Kaya tulungan kami na maging tapat sa inyo at patuloy naming maranasan ang inyong pakikisama. At higit sa lahat, gamitin kami bilang instrumento ng inyong pag-ibig, ng inyong pag-asa, at higit sa lahat, ng inyong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tulungan ang aming programang dito sa AWR at ang lahat pa na ibang programa at ang mga tao at ang lahat ng lingkod na inyong ginagamit. Pagpalain ang bawat sa amin at nawa sama-sama kaming makaranas na inyong pagpapala at pakikisama. Kasama na ang paghiling namin ng kapatawaran ng lahat namin mga pagkakasala. Ang lahat na ito hinihiling namin at inaasahan namin inyong diringgin at sasagutin sa matamis na pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Isa pong malaking kaluguran sa aking puso ang makasama kayo sa araw na ito sa programang Simula Usapang Senior. Huwag po ninyong kalilimutan, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at talaga po nais kong pasalamatan kayo sa ating isa na namang oras ng pagsasama-sama at pag-aaral, no? Para sa ating pagkakaroon ng isang buhay na malusog, masaya at kapakipakinabang. At nais ko pong pasalamatan muli ang National Museum of the Philippines sa pagkakataon na pinagkaloob nila sa akin at naging bahagi ng kanilang training para po sa holistic communication. At patuloy ko pong pinasasalamatan si Pastor Nerio Carranza, ang aming AWR Station Manager, at gayon din si Andy Joaquin, si Jonah Bayog, at gayon din si Reza Nabor, Wilmer Estrito, at Irene Asidao. Maraming salamat po at higit sa lahat, kayo na patuloy na sumusubaybay. Huwag niyong kalimutang sumulat o mag-text sa amin at ibigay ang inyong mga mensahe. Ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na inaanyayahan kayo sa susunod nating pagsasama at tandaan natin, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay napakayaman. Ito ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless everyone. Simula ang manlilikha, dakilang Diyos purihin.